Pilipinas at welcome sa isa na namang maimpormasyong episode ng The Working President, ang documentary program ng mga naging aktibidad ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at mga programa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng bayan. Ako po ang inyong lingkod, Julina Magdangal. Sa unang bahagi ng ating episode ngayon, ihahatid namin sa inyo ang mga naging kaganapan sa nagdaang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, kung saan sa ikalawang pagkakataon ay ipinagdiwang ito sa Mindanao. Halina't gunitain natin ang selebrasyon ng Araw ng ating kasarinlan sa picture na ito. June 12, 1898, nang unang iwagayway ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Hudyat ng pagiging malaya na ng bansa sa mga dayuhang mananakop. Ngayong taon, muling ipinagdiwang ng bansa ang makasaysayang araw na ito ng kasarinlan. Sa siyudad ng Coronadal sa South Cotabato, pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang tradisyonal na pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ika-111 taong anibersaryo ng kabayanihan. Ngayong taon ay nakatutok sa kagitingan, kagalingan at kasipagan ng mga Pilipino ang tema para sa isang simple ngunit makabuluhang pagdiriwang sa rehiyon ng Mindanao. Sa pahayag ng Pangulo, kanyang sinabi na ang selebrasyon ngayon ay para sa kaunlaran ng Mindanao at trabaho para sa lahat ng mga Pilipino. Kasama na rito ang mga nawalan ng trabaho at naapektuhan ng kasalukuyang global financial crisis. Our efforts to support our workers during these challenging times range from investments that will help create new jobs, livelihood assistance to affected workers, and retraining programs that will help our workers find new employment, among others. Sa naturang okasyon rin formal na inilunsad ng pamahalaan ang programa ng Comprehensive Livelihood and Emergency Employment o CLEAP. Isang programang tumutulong sa mga mahihirap, displaced overseas workers, out-of-school youths at iba pang mga nawalan ng kabuhayan dahil sa nararanasang global economic slowdown. I am heartened to hear from you that the training scholarship program is reaching those who need it and is making an impact. Why is our training making an impact? Tungod kay Anay, before our administration, ang budget sa technical and skills development, 200 million pesos. Subong this year, it is 3 billion pesos. Sa pangunguna ni Pangulong Arroyo, 15 government agencies, ang Isulan Local Government Unit at ang Coronadal Water District ay nagawad ng mga employment contracts, scholarship grants, job orders, training vouchers at livelihood checks and certificates. Bukod dito sa Coronadal, naging matagumpay din ang isinagawang Mega Job and Livelihood Fair sa Luneta sa Maynila noong Independence Day. May tinatayang mahigit 300,000 trabaho sa buong bansa ang binuksan para sa job fair na ito. Nagkaroon din ng isang reception at regodon de honor sa Palasyo ng Malacanang kung saan nakisama sa selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan ang mga miyembro ng Diplomatic Corps sa pangunguna ni Papal Nuncio Edward Joseph Adams. 111 years after our heroes proclaimed political freedom for our nation, today we call upon our nation's sense of community and solidarity to gain freedom from economic deprivation as the world faces an economic crisis.
No nation is isolated from the impact of the global crisis, but some are faring relatively better than others. The Philippines is blessed to be among the more resilient ones. Trabaho, kabuhayan at pagsasanay. Itong naging handog ng pamahalaan at ni Pangulong Arroyo para sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Kapalit naman ito ay kooperasyon at pakikiisa sa mga proyekto at programa ng gobyerno. Maraming hamon ngayon sa panahon ng paghina ng ekonomiya sa mundo. Iilan dito ay ang usapin tungkol sa climate change, peace negotiations para sa Mindanao, energy security at food security, pero positibo ang pamahalaan na malalagpasan ito kung tulong-tulong ang lahat sa gitna ng mga pagkakaiba. A common future is what we all have, whatever is our costume, whatever is our religion, whatever is our ethnic culture. Together, we march to nationhood. Mabuhi ang atong pungsod. Happy Independence Day sa inyong katanan.